Isang pinagpalang Miyerkules po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. So, naririto na naman tayo para magnilay ng kanyang banal na salita at ang ating pagnilayan sa araw na ito ng Miyerkules, mga kapatid, ay yung Ebanghelyo sa araw na ito na ito po'y hango sa sulat ni San Lucas, Kabanata 4, talata 38 hanggang 44. At mga kapatid, bago ang lahat, tayo po'y humingi ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na aming pinagdilingkuran, ang Diyos na may gawa ng langit, lupa, dagat at lahat ng bagay na nasa kanila, ang Diyos na banal. Muli po sa matamis na pangalan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kami po'y lumalapit sa iyo na taus-puso nagpapakumbaba. Hinihingi namin na kami iyong gawing karapat-dapat dito sa iyong banal na presensya at maging karapat-dapat din para magnilay ng iyong banal na salita at tumanggap ng biyaya na nanggagaling sa iyo. Kaya hugasan mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoon para maglinis sa amin at aming inaangkin na kami ngayon ay malinis na at karapat-dapat na sa iyong banal na presensya. At hinihingi namin ang gabay ng iyong banal na presensya, ang gabay ng Espiritu, ang banal na Espiritu para magbibigay sa amin ng karunungan para mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Maging gabay ito sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay namin sa mundong ito para patuloy kami magtagumpay sa kalaban, lalo higit sa lahat sa pagsupil at sa conquer sa kapangyarihan ng kaaway sa pamamagitan mo, Panginoon. So, ito't samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo kami nananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. So, isang pinagpalang Martes, mga kapatid, mga kaibigan sa ating lahat at sa ibang dako ng mundo, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Kaya mga kapatid, ang ating pagnilayan ngayon is yung Ebanghelyo ngayong araw na ito na hango po sa sulat ni San Lucas, Kabanata 4, talata 38 hanggang 44. At ganito po yung ating mababasa, mga kapatid, sa sariling wika, sa wikang Filipino, mga kapatid. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inuutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat
iyan ang layunin ng pagkasugo sa atin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, ang mensahe natin ngayon ay pamamagatan po natin ito, my dear brothers and sisters in Christ, sa wikang Banyaga, a controller and conqueror of Satan in the world of mankind. Ulitin ko, ang ating mensahe ngayon, mga kapatid, a controller and conqueror of Satan in the world of mankind. Ang manlulupig, mga kapatid, mga kaibigan, at ang mangsisiil at manglulupig ni Satanas sa mundo ng mga tao. Ang manlulupig, pag sinabing controller ay nagsusupil, ang nagsusupil at naglulupig ni Satanas sa mundo ng mga tao. So, a controller and conqueror of Satan in the world of mankind. So, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ito lingid sa lahat na wala tayong kakayahan, mga kapatid, sa kapangyarihan ng kaaway ni Satanas, mga kapatid, sapagkat, my dear brothers and sisters in Christ, totoo, makapangyarihan talaga si Satanas, mga kapatid. Pero may mas higit na makapangyarihan kay Satanas, mga kapatid, mga kaibigan. At sino po yon? Walang iba, ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya kung nabasa natin yung Matthew 12 verse 22 verse 30, mga kapatid, na kung saan nagpalayas ang ating Panginoon, mga kapatid, ng isang pipi at bingi, mga kapatid, mga kaibigan, pinalayas niya ito sapagat ito'y inalihan ng masamang espiritu, at ang mga tao ay namangha, at ang mga Pariseyo, ang mga religious leaders during that time, mga Pariseyo at mga Saduceo, mga kapatid, mga kaibigan, ay nag-comment, nagsabi sila na ang kapangyarihan na taglay ng ating Panginoong Hesukristo ay galing kay Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, kung ako'y nagpapalayas sa kapangyarihan ng demonyo, ano bang masasabi sa mga nagpapalayas sa mga tagasunod ninyo ng masamang espiritu? Sila na makapagsabi na wala pong ibang makapagpapalayas ng masamang espiritu maliban sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. At sinabi rin niya doon na hindi mo malulupig, hindi mo masusupil ang isang malakas na tao. Ang malakas na tao na tinutukoy niya doon ay walang iba, si Satanas, mga kapatid. Hanggang may mas malakas pa talaga para gapusin siya at kunin ang mga sandata niya at ipamahagi ito sa mga ang mga armas niya, mga kapatid. At sabi niya, kung ako ay nagpapalaya sa inyo ng masamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ay sumasa inyo na. Malapit na ang kaharian ng Diyos at sumasa inyo na ang kaharian ng Diyos. So, makita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoon, Jesus, ang siyang may kapangyarihan para
mga kapatid, ikontrol at lupigin si Satanas sa mundong ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung tayo po ay inaapi, sinisiil, binibigyan ng karamdaman ng mga problema, ng mga sakit na ito ni Satanas, mga kapatid, may mabuting balita, may magandang balita. Pumarito ang ating Panginoon para ikaw at ako ay bigyan ng kalayaan. Bigyan, mga kapatid, mga kaibigan, ng kalayaan sa pagsisiil ng masamang espiritu nito, ni Satanas nito. Okay, so may 3 puntos tayo na pag-usapan dito, mga kapatid, mga kaibigan. So, una, my dear brothers and sisters in Christ, is makita natin sa verse 38 hanggang verse 39, mga kapatid. At ano po yon? Peter's mother-in-law is healed of a fever. Ang biyenan ni Simon Pedro na babae ay pinagaling ng kanyang mataas na lagnat. Peter's mother-in-law is healed of a high fever, mga kapatid. So, makita natin dito, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, nakakaiba, mga kapatid, itong taglay na lagnat ng biyenan ni Simon Pedro, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat ito'y mataas at pinapakita talaga dito na ang nagsulat nito na walang iba si Lucas, mga kapatid, ay isang doktor, sapagkat talagang malinaw na sinabi niya doon na mataas ang lagnat. Hindi lang basta-basta lagnat, kundi mataas. So, pinapakita talaga na by profession, mga kapatid, that this Luke is a physician or a doctor, mga kapatid, sa medisina. So, dito, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, pinakita, mga kapatid, ng ating Panginoon na may kakayahan siyang supilin at lupigin ang kapangyarihan ni Satanas, mga kapatid, sapagkat makita natin in the very first place, mga kapatid, kung balikan natin yung ating mga ninuno na si Adan at saka si Eva, mga kapatid, ay wala talagang makaramdaman sila, pero nang pumasok ang kasalanan at si Satanas na ang naghari ng sanlibutan ito, mga kapatid, pumasok na ang kung ano-anong kasamaan, kung ano-anong mga sakit, mga kapatid, at nagkaroon ang buong mundong ito at mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, ng tinatawag na curse, mga kapatid. Nagkaroon ang tao ng sumpa, my dear brothers and sisters in Christ. Pero salamat sa Diyos na mapagmahal, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay bigyan ng kalayaan sa pagsisiil ng masamang espiritu na ito, ng Satanas na ito, mga kapatid, sapagkat may kakayahan siya na lupigin, may kakayahan siya na isupil at lupigin si Satanas sa mundo ng taong, sa mga taong ito, sa atin, sa mundo natin ito, mga kapatid. So, first, dito nga makita natin na pinagaling ang biyenan ni Pedro ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang mataas na lagnat. Take note, hindi po basta-basta na lagnat ito, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat mataas ito. At makita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi po basta-basta talagang lagnat nito, sapagkat kung simpleng lagnat lang ito, mga kapatid, at pinagaling, mataas na lagnat, pinagaling na ating Panginoon, hindi po natural, mga kapatid, na kung ikaw po ay magkaroon ng lagnat, may dear brothers, mataas na lagnat, at pagkatapos ay pinagaling ka, mga kapatid, ay maglingkod ka, magkaroon ka ng
ng ganun na lakas. So pinapakita dito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoon talaga ay higit na makapangyarihan kay Satanas, mga kapatid. At anong nangyari? Pinalayas ang lagnat ng ating Panginoon. Nirebuke ito niya at umalis ang mataas na lagnat na ito. At ang maganda nangyari ay naglingkod ang biyenan kagad sa kanila. So ganun po, mga kapatid, mga kaibigan, pag tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon sa mga sakit na yan, sa mga problema na yan, wala pong iba tayong napakaganda na tugon o sukli o katugunan nito kundi maglingkod sa Kanya. Sabagat marami po, sa totoo lang, maraming mga tao ngayon na nagsabi na pag ako'y pagalingin mo sa karamdaman, Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Nang sila pinagaling, nakakalungkot, hindi mo na nakikita, mga kapatid. Pag masolusyonan ang aking problema, Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Binigyan ng solusyon ang kanilang problema, pero nakakalungkot. Hindi mo na nakikita sila. Nasaan na sila? So yan, mga kapatid, mga kaibigan, makita natin yung unang puntos dito. So pangalawang puntos na makita rin natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating binasa, makita natin sa verse 40 to verse 41, mga kapatid. At ano po yun? Jesus heals many who are sick and demon-possessed. Jesus heals many who are sick and demon-possessed. Ang ating Panginoon ay pinagaling niya ang lahat na may karamdaman na nilapit sa Kanya at pinalaya ang mga inalipin ng masamang espiritu. Inaalihan, pinalaya ng ating Panginoon ang mga inalihan ng masamang espiritu. So, the Lord Jesus heals those who are sick and give them freedom from the demon-possessed, mga kapatid. Pinagaling ng ating Panginoon ang lahat ng may mga karamdaman na nilapit sa Kanya, na lumapit sa Kanya, at pinalaya ang mga inalihan ng masamang espiritu. Kapatid, so dito, makita natin sa ating binasa, verse 40, paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Take note, mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng lumapit sa ating Panginoon ay pinatungan na may karamdaman, pinatungan ng kanyang kamay, mga kapatid, at sila'y pinagaling. Meaning to say, lahat ng lumapit sa Kanya na may pananampalataya, mga kapatid, sapagat ako'y naniniwala, hindi sila lalapit sa ating Panginoon pag wala silang pananampalataya. Kaya nang lumapit sila na may pananampalataya, tulong man sa kanilang mga kaibigan o sa kanilang mga kamag-anak, mga kapatid, sila po ay pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. At ako'y naniniwala din sa pamagitan ng sa ating live streaming ngayon, mga kapatid, ikaw ngayon na may karamdaman, palalayain ka rin, paggagalingin ka rin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mga kaibigan. So, yan po, mga kapatid, at nakakalungkot, makita natin dito, sabi sa ating binasa, paglubog ng araw. Bakit, mga kapatid, mga kaibigan, makita natin dito, my dear brothers and sisters in Christ, na ang mga tao, mga kapatid, ay hindi po sila nakalapit sa ating Panginoon kaagad, sapagkat may mga utos nga sila sa kanilang tradisyon, mga kapatid. Minsan kasi ang tradisyon na ito ang siyang
maging sanhi para hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. Sabagat ang tradisyon nila sa araw ng pagpapahinga, sa araw ng Sabado, hindi sila pwede na maglakad, hindi sila pwede, mga kapatid, mga kaibigan, na tumulong sa mga may sakit para ilapit sa isang lugar o sa ating Panginoon. Kaya naghintay pa sila na matapos na ang araw ng pamamahinga, kasi ang Sabat, mga kapatid, magsimula ito ng Biyernes ng gabi at matapos ito ng Sabado ng gabi, mga kapatid. At magsimula ang Sabat day sa pagkadilim, pagkagabi, at matapos ito sa kinabukasan ng gabi, mga kapatid, mga kaibigan. So, anong nangyari? Napigilan sila. Take note, mga kapatid, hindi po masama na lumapit tayo sa araw ng sa pahinga, mga kapatid, yung Sabbath day sa ating Panginoon, gaya ng Sabbath day yon na ginawa ng ating Panginoon, na pinagaling ang biyenan ni Pedro. At kung aatras pa tayo, Sabbath day yon, yung pinalaya, yung inalihan ng masamang espiritu doon sa sinagoga, mga kapatid. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, minsan po ang tradisyon na ito ay naging hadlang para tayo makalapit sa ating Panginoon. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, siguro it is now the right time na tayo po'y lumapit sa ating Panginoon na ito para maranasan natin yung paglupig, kontrol ng ating Panginoon ni Satanas sa pagsisiil sa atin, yung pagbigay ng kasamaan sa ating mga buhay, mga kapatid. So, yan, my dear brothers and sisters in Christ. At dito, mga kapatid, makita natin na ang lahat ay pinagaling ng ating Panginoon. At makita rin natin dito na ang lahat, mga kapatid, mga kaibigan, ay pinalaya ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya, na inalihan ng masamang espiritu, mga kapatid. So, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, pinakita dito yung higit na kapangyarihan ng ating Panginoon para lupigin, para ikontrol ang masamang espiritu na ito. Take note, mga kapatid, nang pinalayas ang masamang espiritu sa mga taong inalihan, mga kapatid, nagsasalita ang mga masamang espiritu na ito. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Pinigilan niya na wag magsalita, mga kapatid. Bakit? Ayon ng Panginoon yung mga testimonya ng mga masamang espiritu na ito ang siyang ating paniwalaan, mga kapatid, sapagkat ang mga sinasabi ng masamang espiritu, mga kapatid, may mga may mga ibang layunin, mga kapatid. Minsan ang karamihan ang mga sinasabi ng masamang espiritu ay kasinungalingan, at ito'y kung tayo po'y makinig at sumunod nito, ito'y hahantong lang sa kapamakan. Kaya wala po tayong ibang sundin, mga kapatid, pakinggan at sundin at isabuhay maliban sa salita ng ating Diyos, sabagat ang salita ng Diyos tiyak tumpak, mga kapatid, tiyak ganap ito na magpapalaya sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. So, pinakita dito na kontrol ng ating Panginoon at nilupig ng ating Panginoon ang kapangyarihan ni Satanas, mga kapatid. And finally, pangatlo na puntos na makita natin dito, my dear brothers and sisters in Christ, ay makita natin sa verse 42 to verse 44. At ano yon? Jesus continues His preaching ministry in Galilee.
o Jesus continues His preaching ministry. Nagpatuloy ang ating Panginoon ang ministeryo sa pangaral ng salita ng Diyos. So pinapakita dito mga kapatid na nagpatuloy ang ating Panginoon sa kanyang ministeryo sa pangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. So actually makita mo dito mga kapatid ang tatlong ministry ng ating Panginoon. So una, yung ministry, teaching ministry ng ating Panginoon. Kakaiba kasi yung teaching at preaching. Yung teaching mga kapatid, ito ay nag-impart ng katuruan, nag-impart ng doktrina mga kapatid. While yung preaching, yung pangaral mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay naghayag tungkol sa kaharian ng Diyos na malapit na sa atin at ito'y maganap sa future mga kapatid, mga kaibigan, at ang kaligtasan na makakamtan lamang sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yan po ang preaching. So, ano yung tatlong ministry ng ating Panginoon? Teaching ministry, healing ministry mga kapatid, at ang pangatlo is preaching ministry, yung pangaral ng salita ng Diyos na ministeryo mga kapatid. So, pinapakita yung pangatlong puntos dito, mga kapatid, mga kaibigan, is patuloy ang ating Panginoon hanggang ngayon sa kasalukuyan na ipinangaral ang kanyang banal na salita. So, actually, mga kapatid, ito po'y ginawa niya sa pamamagitan sa atin na mga disipulo niya sa kasalukuyan, mga kapatid, na ipangaral, inutusan tayo na ipangaral ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na si Kristo namatay at nabuhay muli para sino yung sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, hindi na mamamatay, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At si Kristo, mga kapatid, ang hari na siyang tanggapin natin, na siyang maghari na sa ating mga puso para sa pagdating ng Kanyang kaharian. Kasama tayo mga kapatid na pagharian niya, makakasama tayo sa kanyang kaharian mga kapatid, mga kaibigan, doon sa langit, at pagdating ng panahon dito sa mundong ito na gagawin niya ang bagong Jerusalem mga kapatid. Wow! What a great God we serve. So dito mga kapatid, makita rin natin, my dear brothers and sisters in Christ, na ang ating Panginoon ay umasa talaga sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Hindi siya umasa sa sarili niyang kakayahan. Kaya anong ginawa niya mga kapatid ng verse 42, mabasa natin, na mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. So ano yung ginawa ng ating Panginoon sa lugar na yon? Nagpunta siya sa ilang na puok mga kapatid. Siya po'y nananalangin sa ating Ama. Siya po'y nagnilay ng banal na salita ng Diyos. Meaning to say, mga kapatid, pinapakita dito na wala pong ibang source ng kanyang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Dapat ganun din tayo na naglilingkod sa Kanya para hindi tayo madaig, hindi tayo masupil ng Satanas na ito, na malupig ng Satanas na ito. Patuloy tayo na magpasakop, tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Ito po'y maging dakilang halimbawa sa atin, mga kapatid. In fact, may kasabihan, more prayer, more power. No prayer, no power. Kaya minsan maraming nasupil, maraming nalupig ng kaaway, mga kapatid, kasi kulang sa pagnilay, kulang sa panalangin, at kulang sa pagsunod sa ating Panginoon. Kailangan po, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po na naglilingkod sa ating Panginoon ay all out sa Diyos na ito. Handa tayong
palaging manalangin sa Kanya, handa tayong sumunod sa Kanyang kalooban at wala nang ibang sundin kundi maliban lang sa kalooban at salita ng Diyos. At tayo, tiyak yun mga kapatid, palagi tayong magtatagumpay sa kaaway na ito na wala iba si Satanas, mga kapatid, mga kaibigan. At ano yung ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Pumunta siya sa ibang lugar para ipangaral ang salita ng Diyos. Ganon din sa atin ngayon. Ano yung ginagawa natin? Actually, tayo'y pinipigilan ngayon para maghayag ng banal na salita, ipangaral ang salita ng Diyos sa bawat chapters, prayer groups, mga kapatid, bawat mga NPG, pero hindi ito hadlang. Kaya ito mga kapatid, ginamit niya ang FB Live na ito para ipangaral ang mabuting balita, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihan na ikontrol at lupigin, i-conquer, mga kapatid, ang Satanas na ito, ang kanyang kapangyarihan sa mundo ng tao na ito. So it is now the right time, mga kapatid, mga kaibigan, na magpasakop na tayo. We should submit, we should yield wholeheartedly to our God, mga kapatid, mga kaibigan, para hindi na tayo maalipin ng masamang espiritu na ito. So, mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang mabuting balita na gustong ihatid ng ating Panginoon sa bawat isa. At tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat sa minsay na iyong inihayag sa amin. Totoo talaga, O Lord God, na ikaw lamang ang may kapangyarihan para ikontrol at lupigin ang kapangyarihan ng masamang espiritu na ito. Ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya patuloy kaming nagpapakumbaba, Panginoon, na minsan hindi kami sumunod, hindi kami nagpasakop ng buong buhay, ng buong puso, ng buong isip sa iyo, O Lord God. Kaya kami nagsisi at tumalikod na sa mga kasalanan na ito. At humarap na kami sa iyo at tinatanggap ka namin, Panginoong Yesus, bilang aming Panginoon, tagapagligtas, Hari at manggagamot sa aming mga buhay. At inaangkin namin ngayon ang lahat ng may mga problema ay may solusyon na sa pamamagitan mo, Panginoon. At lahat ng may mga karamdaman ngayon mula ulo hanggang talampakan ay may kagalingan na sa pamamagitan ng mga lakay at sugat mo. Kaya ikaw, kapatid, na may karamdaman ngayon, tanggapin mo ang iyong kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. At sino man ang may mga suliranin ngayon, tanggapin niyo, kapatid, ang iyong kapayapaan sa pangalan ni Kristo Jesus. So Lord, maraming salamat sa pagpalaya sa amin na binigyan mo kami ng kalayaan at ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo ay naririto. Sabi mo nga, Panginoon, sa mundong ito ay makaranas kami na kapigatian, pag-uusig, pero hindi kami dapat malungkot, O Lord God, sapagkat dinaig mo na ang mundong ito. Kaya Lord, inaangkin namin na kami magtatagumpay sa pamamagitan mo, Panginoong Hesukristo. So wala kaming ibang may balik sa iyo, kundi taos pusong pagpapasalamat, O Lord God. Ito't samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kami nananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Maraming salamat po, and God bless us all.